Amen. Praise the Lord. Glory to God. Happy New Year po sa inyong lahat. Na-enjoy niyo po ba yung Christmas? Alam niyo, napaganda po yung nagtuko po yung aking naisipman ng aking attention na bumili po si Sister Adele ng isang diaryo. Ang sabi po ng headline po kasi dito, Bagyo, Lindol, Gera, Korupsyon, 2013 ay isa daw pong kalbaryo. Isa daw pong kalbaryo. Kung atin pong titignan muli yung buwan na nakalipas ng mga naging malalaking balita sa ating pong bansa, doon po natin makikita yung katotohanan na sinasabi po ng headline na ito. Siguro, tignan muna po natin uli yung mga naging laman ng mga balita, naging napakinggan po natin sa radyo, napanood po natin sa TV, at marami po talaga ang tunay na nagkaroon ng kapag-abagan sa kanilang mga puso, nahabag ang ating mga puso sa mga nangyayaring ito, at tunay na para bang mga bagay na hindi natin maisip na mangyayari. Siguro po natandaan yung mga picture po yan, nanandang Bagyong Yolanda, yung po mga sinalantay, mga tao pong nasawi, na nawalan ng bahay, ng hanap buhay, na mga mahal sa buhay. At yung po mga bagay na ito ay tunay na gumimbal hindi lamang po sa ating bayan, kundi sa maraming panig ng daigdig. At po yung mga korupsyon na naganap po sa atin, yung lindo na naganap po sa atin na nakaraan, na tumama po sa Bohol, no? At mga sunod-sunod na bagyo, yung mga korupsyon na tungkol kay Napoles, nakita po natin ang wasak ng lindol na yan. No? Okay? Yung gera po sa Zamboanga, na talaga pong nagbuwis din ng marami mga buhay at nagwasak ng mga tahanan at kapayapaan sa lugar na yon. Makikita po natin na ito yung taon na maaari kung hindi na natin naisip bumalik, no, sa ating pong mga bagay. As we face year 2014, no, with uncertainties, siguro maaaring isip po natin yung mga pinansyal, yung ating pong buhay, yung ating pong edukasyon, yung ating ekonomiya, yung pong mga kalamidad na maaaring pa pong dumating sa ating buhay. Hindi po natin alam kung ano po ang darating sa 2014. No? Hindi po natin alam kung ano ang magiging epekto ito sa ating buhay. Yung nakaraan lang po ay siguro malaki na rin po naging epekto po ito sa atin. No? Marami mga Kristiyano ang nakadama po ng galit, no, sa mga nangyayari. Nakikita po nila sa mga sinasabi nilang kapabayaan ng ating gobyerno. Pero kung harapin po natin ito, nagkakaroon po talaga ng epekto one way or another sa ating Christian life. Ang sabi po ni Job sa Job 14 verse 1, Man who is born of woman is of few days and full of trouble. Taong ipinanganak ng babae sa konting araw at dipos ng kabagabagan. Paano po ba natin naharapin ang taong 2014 na may pagtatagumpay? No? Na parang maaaring nagaganap o maaaring maganap muli yung mga bagay na ito. Ayon po sa prophecy na isang Greek, na isang Indian prophet, the worst still will happen. No? Ayon po sa kanyang prophecy, yung po mga naganap na ito ay kanya po yung year 2013 na April, nang pumunta po siya rito, nagsita sa doon po sa Cuneta Astrodome, ay binanggit niya na po yung mga magaganap na lindol at ang storm surge na yan. At meron pa po siyang mga binabanggit na mangyayari sa ating bansa na merong isang karamdaman
na ito po ay parang wala pang lunas, wala maging kalunasan na kinakain ng laman ng tao ng mga sa Pangasinan. Marami po, no? Paano po ba natin haharapin ito? Na bilang isang Kristiyano na may pagtatagumpay, paano natin ito talagang mapagtatagumpayan? Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yaman nalalaman niyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Dito po sa isang verse na ito natin pong pag-aaralan sa umagang ito, ay meron pong tatlong katanungan na maaari pong nasasagutin po ito upang tayo ay magkaroon ng pagtatagumpay sa year 2014 bilang mga Kristiyano. Ano po yung unang ano ang iyong gagawin upang may talaga ang buhay mo sa Diyos? Ang sikreto po yung pagtatalaga. Hello? Yung pagtatalaga ng ating buhay. Pero ano po yung ating gagawin? Ano yung gagawin upang may talaga po ang buhay mo sa Diyos? Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, ay may sinabi po si Pablo na ganito, therefore, my beloved brother, be steadfast. No? The word therefore po ay, ang ibig po sabihin, for this reason, dahil dito, no? On account of, on the ground of. Bago po dumating po sa chapter 50, bago po dumating sa verses 58 si Pablo, diniscuss niyo po doon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 10 to 57, kung babasahin niyo po, ay tungkol po sa resurrection. Tungkol po sa muling pagkabuhay ng muling. Tungkol sa kung paano tayong babaguhin yung ating mga katawan ng ating Panginoon. And in conclusion, yung verse 58 at sinabi niya, therefore, in account of these, no, na tayo ay mayroong panibagong buhay sa ating Panginoon, kung nais natin maging matagumpay, kung nais natin talagang maharap, no, miski anong dumating sa ating buhay sa year 2014, ang unang sinasabi niya po ay, be steadfast. Maging matatag tayo, magpakatatag tayo. The Greek word po yung hedreos, means seated. No? Ito po ay nililiman sa atin na tayo po ay well-grounded or rooted. No? Doon po sa ating pananampalataya na hinahawakan po natin ito, pinaniniwalaan po natin ito na ito ay may katotohanan. No? Na tayo po ay huwag matinag. No? Diyan sa pagkakatatag tayo, doon po sa ating conviction, sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi po sa atin, kung wala po tayong pag-asa sa buhay na ito, madali pong mag-waver yung ating pananampalataya. Hindi po ba? Madali po itong mag-drift away. Madali po tayong mahikayat ng iba. At madali po tayong bumalik sa pamumuhay sa mundong ito. Kaya nga sabi po ni Pablo, doon po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 32b, sabi niya, kung wala kang pag-asa ang tao, kung walang pagkabuhay na magmuni, at sabi niya po doon, mabuti pa, let's drink and be merry, for tomorrow we die. Kung wala tayong pag-asa, ang sabi niya, mabuti pa ay, mamuhay na lang tayo ng buhay ng tao sa mundong ito. Kasi sabi niya, kung ating buhay sa mundo lamang ito, mas madali po tayong mahikayat at muling bumalik sa dati nating pamumuhay na doon tayo iniligtas ng ating Panginoon. Kung ating pag-asa ay hindi totoo, no? Bakit pa tayo mag-worship sa ating Panginoon? No? Very easy, no? Na tayo po'y mabuwan at tayo ay tumalikod at tayo ay huwag na sumamba
sa ating Panginoon. Kasi sabi ang be steadfast. Maging matatag kayo, kung nais nyo magtagumpay, kung nais nyo harapin na mayroong pagtatagumpay ang year 2014, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Ang pangalaman po sinabi nga doon ay be immovable, huwag matinag. No? Not move from a place, motionless. Alam nyo, mayroong mga bagay na yung katigasan ng ulo ay hindi dapat gawin. No, hindi po appropriate na gawin ng isang tao. Hindi po ba? Pero sa paglilingkod po sa ating Panginoon, ang katigasan ng ulo ay isang bagay na dapat nating matutunan. Na hindi tayo matitinag, hindi tayo makikilos, hindi tayo magagalaw dahil tayo naglilingkod sa isang tunay na Diyos. Miski ano sabihin nila, miski anong pangungutyan sabihin nila, miski ano sabihin nila na sayang lamang ginagawa mo. Sayang lang ang pagpunta mo sa People's Missionary Church upang magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Mananatili tayo sa mga bagay ito. Miski na mga trials, miski na yung hardship, miski na mga problema at mga persecution, miski magkaroon ng financial na problema sa year 2014, mananatili tayo, naging matatag at hindi natititinag. Hello? Ito po yung word na ginamit dun sa Acts chapter 27 verse 41 na yung barkong sinasalita nila Pablo na bagyo ay maista. Kasama po doon, and the pros that path and remain immovable. Hindi na may tinag, ano? Misyonong tulak nila, misyonong galing nila, misyonong gawin. Hindi matinag. Bakit? Dahil matatag ang kanyang pananampalataya. At hindi po tayo madaling mapaniwala sa mga iba't ibang doktrina. Dahil alam natin kung ano ang ating pinaniniwalaan. Dahil alam natin kung saan nakabase ang ating paniniwala in the Word of God, hindi sa Word ng men. Alam natin kung sino tayo kay Kristo. Amen? Kung ano meron tayo kay Kristo. Ano po nga meron tayo kay Kristo? You have eternal life. Amen? You have peace with God. You have a home in heaven. You have the power over Satan. You have the mind of Christ. Kilala natin kung sino tayo sa ating Panginoon. You are a child of God. You are saved. You are a new creation. You are justified. You are ambassador for Christ. You are salt and light of this earth. You are more than conqueror. Alam natin yung ating kalagayan. Alam natin yung kung ano ang mayroon tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya hindi tayo matitinag. Hindi tayo ay matatag sa ating pananampalataya. Kumusta po kayo sa umagang ito? O baka naman nahayaya lang kayo ng Sunday ngayon kaibigan na lumabas. Minsan lang, iniwanan nyo na yung church. Doon muna kayo, mauunawaan na kayo ng Diyos. O bisan pagka mga may difficulties, may mga problema, ayaw mag-church. Hindi po yun. Kung nais po natin harapin ang 2014 na meron po niya, italaga po natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Yun po yung unang sikreto eh. Paano natin matatag? Maging matatag po tayo. Huwag tayo matinag sa ating mga pananampalataya. Huwag tayo makilaw sa ating pananampalataya. At ang pangatlo po sinasabi po doon, abounding. No? The word abounding is the idea of exceeding a fixed amount. Overflowing, exceeding, excel. Ang sabi po sa English na always abounding in the work of the Lord. The word always mean is at all time, for all time, forever, at any time, on every occasion. Alam niyo po yung word na always, hindi po ito yung kailan natin nais gawin. Hello. Continuous po ito. Forever.
Ang sabi nga po ay 6 days a week, including Sunday. Ang sabi po nila ay 24/7. Hello? Yun po yung always abounding the Lord of the Lord. Ang ibig po sabihin ng always, even kung merong nakakakita sa atin at tayo pinupuri, kahit wala po nakakakita at walang pumupuri sa atin, gumagawa po tayo. Hello? Maski hindi nakikita ng pastor, maski hindi nakikita ng leader, maski hindi nakikita ng mga churchmate, ay kumikilos ka, gumagawa ka, hindi mo pinagmamalaki, dahil alam mo, ito'y ginagawa mo sa Panginoon. Ang always po, miski na matanda na po tayo, ay gumagawa pa rin po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Paano po sinasabi, wala pong retirement. Pag ang pinag-uusapan po ay gawain sa ating Panginoon. Ang retirement mo lang pag kinuha ka ng Lord. Hello? Pag sa Kristiyano po, hindi po yung uso ang retirement. Hanggang nakakalakad kang papunta sa church, okay lang. Habang nakapagsasalita ka at nakapagpupuri ka sa Panginoon, okay lang. Hanggat may magagawa ka pang mabuti sa iyong kapwa, okay lang. Hindi po pinag-uusapan dito ang edad ko, ikaw ay bata, nasa gitnang gulang, o ikaw ay matanda na. But in season and out of season, you must abound in good work. Hello! In season and out of season. Minsan po kasi, ano ba pastor yung work na dapat kong gawin? Ano po ba yung pinag-uusapan nating work? Always abounding in the word of God. Hindi po yung work sa labas, kundi yung gawain na itinalaga ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang nakakalungkot, pag gawain sa labas, ang sisipag natin. Oh, don't tell a lie. It's true. Tama po. Pag work sa labas, ang aga natin gumising. Ayaw natin malay. Tama? Yung mga nagtatrabaho, tama? Sino po din nagtatrabaho ng pirminday? Wala anong gusto mo, pirmi ka maaga. Tama po. Pagka tayo nagtatrabaho, miski mahirap, okay lang sa atin. Di po ba? Tama. Lahat ay gagawin ninyo para sa gawain nyo. Mabilan ka sa araw, keso mabaho yan, keso talagang alikabok ang sinusuong mo, keso matraffic, keso lahat. Wala yan. Gagawin mo lahat yan. Hindi po yun ang pinag-uusapan po natin. Alam ko po, gagawin nyo lahat yan. Ang pinag-uusapan po natin dito, sinasabi po ng Biblia, kung nais natin maharap ng may pagtatagumpay, hindi lang po tayo maging steadfast, hindi lang po tayo maging immovable, tayo po ay, mag-abound in good work. Ano po yung gawain natin, Panginoon? Proclaiming the gospel. Matagal niyo po at paulit-ulit na naririnig po siguro sa akin. Siguro man sabihin niyo sa pastor, paulit-ulit, para silang plaka. Pero, ginawa niyo na po ba? Ginagawa niyo ba? Sabi sa Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of God, for it is the power unto salvation, the Jew first, and also to the Gentile. Hello, church. Yun yung gawain ng Panginoon in season and out of season. Pag may pagkakataon tayo, alam nyo kung kikilos lang po tayo in the year 2014, and I believe, wala po magiging bakanting upuan yan. And I believe, hindi lang isang gawain na mangyayari po sa atin. Kung isa-share natin yung good news of salvation. Alam nyo, yung madali po sinasabi, yung key, yung naisin natin na mabago ang buhay ng tao, yung naisin natin mabago yung pagpapatakbo ng mga gobyerno na sa pinuno ng bayan, hindi po magaganap yan, not unless na si Kristo ang nasa puso ng mga tao na yan.
Miski ano po, sigaw ang gawin po natin yan. Lahat po yan ay hindi magkakaroon ng katuparan. Marami mga pagkukulang ang makikita natin, not unless we proclaim and share the good news of salvation. Alam ko, pangarap niyo po lahat yan. Pangarap ko din po yan. Kaya kailangan uminos po tayo. Gumawa tayo. Abounding in the word of our Lord. Always abounding. Hindi lamang yung pag meron tayo okasyon dito. Saka ka lang mangungumpida. Minsan hindi pa. Araw-araw sa ating buhay. Minuto, oras-oras. Ay kailangan na naroon yung ating puso na gawin ang gawain ng ating Panginoon to proclaim the good news of salvation. Pangalawa, sharing our blessing. Doing good. No? Sa Galatians chapter 6 verse 10. Pag tayo po may pagkakataon ay gumawa po tayo ng mabuti, unang-una, lalong higit sa household of faith, sa ating mga kapatid, yung mga katabingin po dyan, at higit sila sa mga ibang tao din, upang makita at malaman nila na kayo ay tunay na mga Kristiyano, na tayo naglilingkod sa isang buhay na Diyos, na naroon ang pag-ibig ng bawat isa sa atin. Because we share what we have para po dito. At para ma-edify po natin, mapatatag po natin ang bawat isa. Sa Ephesians chapter 4 verse 12, kaya nga binigyan mga teacher, apostle, pastors, teachers, no? Missionary, para tayo ay magpalakasan sa baba upang to build up the church of God. Hindi po para pahinain ng bawat isa. To build up, to encourage one another. Hebrews chapter 3 verse 13a. Exhort one another. Kailangan po natin yun. To restore our brother, sister in our fellowship. Sa Galatians chapter 2, 6 verse 1 and 2. No? With gentleness, hindi with judgment, with gentleman, with love, ma-restore po natin yung ating mga kapatid na nawawala. Love one another. Love your neighbor. Sa Matthew chapter 20-38, alam po natin yung mga gawain sa Panginoon. Ang problema po lang natin, minsan, hindi natin nagagawa o pumipili lamang tayo ng gusto po natin gawin. Di po ba? Kailangan po natin abounding, always abounding in the word of the Lord. I believe marami mga abounders sa People's Missionary Church. Marami po dito talaga sumasagana, tagawain para sa Panginoon. Umaapaw ang kanilang kagalakan na gumawa para sa Panginoon. Dapat po yung 2014 yung po yung gawin natin. Italaga natin yung ating buhay upang tayo ay magkaroon ng pagtatagumpay. Kung di po natin man talaga, lalo po sa privilege sa ating pong mga pananampalataya. Pag naman po ang mahirap sa ating buhay, baka questionin natin ang Diyos. Bakit nangyayari sa akin yun? Diba? Pag may pastor na sa prayer meeting, may pastor na question naman sa Diyos. Mananalangin naman daw. Umiiyak pa. Pero nangyari yung na ayaw niyang mangyari. Parang sino po ba tayo? Parang question natin ng Diyos. Hindi naman natin alam yung kanyang kaisipan. Hindi naman natin alam po anong purpose niya sa lahat ng bagay. Siya ang higit na nakakaalam. Kaya nga, tayo nananalangin para ito. Anong pangalawang tanong po? Paano mo maitatalaga ang buhay mo sa Diyos? Paano tayo magiging matatag? Paano tayo hindi matitinag? Paano tayo laging sumasagana sa gawain? No? Ngayon Diyos, unang-una po, watch out. Sa Colossians chapter 2 verse 4,
maging mapagbantay po tayo. No? Sabi po dito, at ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa pagtutuon ng Espiritu at ng kapangyarihan. No? Pinagbibigay po siya ng tunay na pagbalak sa atin. Sabi po, Paul was concerned na yung mga false teacher na ito ay ma-deceive, madaya po ang mga taga-Colossian. No? Na yung pumisa na makikita natin mga false teacher na claim that they had a new revelation from God, coming from God. Kaya nga po medyo delikado pag sinasabi na ang sabi ng Diyos. Alam niyo, medyo delikado, merong nireveal ng Diyos sa akin. Di po ba medyo delikado po yun? Minsan po sinasabi niya po yun. Kaya nga po ang sinasabi niya, Paul warned, no? Doon po sa mga taga-Corinthian, ay sila ay maging maingat, maging mapagbantay. Kaya sabi niya po sa Colossians chapter 2 verse 3, sa Kanya ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Nakikristo na daw po yung masaganang karunungan at kaalaman tungkol sa Diyos. Kaya nga wala na pa tayong hahanapin sa labas ng ating Panginoon sa Kristo na makapagbibigay na higit na karunungan at kaalaman pagdating po sa salvation at pamumuhay natin na maging matatag sa ating buhay Kristiyano. At hindi na po natin kailangan maghanap pa ng ibang bagay upang maging kasapatan. Si Jesus ay sapat na sa atin. Amen po ba? Wala nang ibang hahanapin pa. Hindi tayo kailangan maghanap pa ng iba pagkat si Jesus ay sapat na sa atin. No? Hindi pa naman dumadating sa mga taga-Colossian na sila po ay talagang maakay sa maling pananampalataya. Pero iniisip po ni Pablo na maganda na sila po ay mababalaan. Maganda na rin po talaga sa atin, sa inyo, sa akin, na magkaroon ng babala na kailangan maging mapagbantay tayo sa mga maling doktrina. Kaya nga po sabi ni John, sa kanyang sa 1 John, pagka yung meron daw na nagbibigay o nagpapahayag ng ibang doktrina, huwag niyo daw tanggapin sa inyong mga tahanan. Di po ba? Ang sabi nga ni Pablo, pag merong ibang doktrina na pinapahayag sa inyo, miski siya, pagkasumpay ito. Dito po tayo dapat makipag-argumento o magpagpalitan, lalo na po kung ang ating pong kaalaman ay tunay na limitado. Kaya po mahalaga yung mga cell group eh. By year 2014, by the grace of God, matuturuan na po kayo ng mga doktrina. Alam niyo po, mahalaga po kasi yun eh. Kaya kailangan may mapagbantay po tayo. Alam natin yung malang doktrina sa tamang doktrina na ating tinatayuan. Nung minsan po nasa Evan ako, nilapitan po ako doon. Pinamehan po ako ng isang Jehovah Witness. Pagtatapos yun. Tinigsakan ka tayo, napapangalan niya, napakilala siya, sabi niya ulit, ay, nagbabasa po ba kayo ng Biblia? Sabi ko, oo naman. Tapos, nagkaroon po kami ng palitan ng mga talata. Alam niyo, hindi po siya nabasa matitinan. Hindi po tinan. Nung masukol ko po siya, sabi niya, tay, sige, magpapaalam na po ako sa inyo. Sabi ko sa kanya, pag-aralan mo din yung mga binigay kong talata sa iyo upang makita mo ang liwanag. Alam niyo po sagot sa akin, pag-aralan mo din tayo yung binigay kong mga talata sa iyo. Oh! Eh, paano kung tayo po kayo po yung mga natuloy? Ang gagaling po nila. No, kaya nga po, may warning. Hindi porky magaling, hindi porky magandang magsalita, tama po ang doktrina. Kaya nga, dapat tayo mapag-madjag, alam po natin. No? Kita niyo po sabi ng Panginoon na hindi pa nga sila naaakay. Sabi niya sa Colossians chapter 2 verse 5, for though I'm absent in the flesh, sabi niya, for I'm absent in the flesh, yet I'm with you in spirit. Ayun. Upang yung pananampalataya huwag masali sa karunungan matagundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang layo sa Tagalog, basahin ko po sa inyo sa English. For though I'm absent in the flesh, yet
I'm with you in spirit, rejoicing to see your good order and steadfastness of your faith in Christ. The word order, ito po, and steadfastness are military term. Order means with well-regulated conduct, to keep rank, no? Or ordinance. Sabi sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon, na sila po ay parang isang sundalo na talagang ginagawa ang bawat gawain ng isang sundalo. Sila po ay gumagawa in harmony sa bawat isa. Sa kanilang mga leaders as an army of God. Watch out! Maging mapagbantay po tayo, maging matalino po tayo. Lalo na po pag sino o pag-uri ng mga doktrinang naririnig po natin o napapakinggan na o nakikita po natin, napapakinggan sa TV o nababasa po natin to. Pangalawa po, to walk by faith. Dapat daw ay lumakad tayo na may panamatungo o tayo lumakad, no, na tayo kasama ng ating Panginoon. To walk by faith. Sa Colossians chapter 2, verse 6. No? Ang sabi po doon naman, pinagkakap sa karunong sa may unang bagamat hindi ng karunong sa nalitoan, may kapangyarihan sa nalitoan na at mga ito nagsasuuli sa wala. Ang lalayo ko ng pagkatulog dito. No? Sa Colossians, walk in Him. No, sabi sa Colossians chapter 2, verse 6. No? Alam niyo po, yung narinig niyo na po, in 1850, meron po isang famous na type 2 walker, si Blondin. Ang pangalan niya po ay Blondin. No? Siya po ay lumalakad. Doon po, ano yung rope ng kanin? Mula yung Niagara Falls ay nilalakad po niya yan. No? Sa Niagara Falls. At minsan, paglakad niya po ay, siya po ay blindfolded. Ang hirap na nga maglakad ng blindfolded na kanina. Eh lalo pa lumakad ka pa sa wire na blindfolded, mas lalong mahirap. Hindi blindfolded, ang hirap kayo lumakad sa wire. No? At minsan po ay ang ginagawa niya ay, ito po ay, naglalakad po siya na may wheelbarrow. Alam niyo po yung wheelbarrow, yung kaptilya, may tinutulak. No? Tinutulak niya po yun habang siya ay naglalakad at minsan umihin po siya sa gitna. Siguro nakita po natin yung sa picture na Niagara Falls, no? Talaga makikita niyo po yung tubig talagang buhay na ano. Minsan daw, sabi ko, ay sa tala, ay humihinto pa siya sa gitna para magmerienda. Galing, ano? At sabi po sa kanya, nung sila natapos na yun, at nagkaroon po ng, yung ano ba tawag doon, question and answer sa mga reporter. At habang po sila press conference, ano? Press conference. Tinanong niyo po sa reporter, sabi niya, naniniwala ka ba na ako ay makakalakad buwan dito, malapit po siya, no? Ganda sa kabila na Niagara Falls na merong nakapatong na tao sa aking balikan. Sabi ni reporter, naniniwala ako na kaya mo yun. Uy, galing mo yun. Gusto mo ba sumakay sa aking balikan at tayo lumakad papunta sa kabila? Sabi, hindi na bali. Huwag na lang. Iba na lang. Alam niyo po kasi, ang kanya pong paniniwala ay theoretical lang. Nasa isip lang. Pero hindi po niya kayang ilagay ang kanyang buhay sa isang sitwasyon na siya po ay maniniwalang kaya siyang ihati ni Blondin buhat sa isang dulo hanggang sa dulo doon sa Niagara po. Okay lang ha. Okay lang, maniniwala ako siya. Pero parang hindi ko ilalagay ang aking buhay sa delikado dahil sa paniniwala niyan. Tayo po kaya, sa ating pananampalataya, kaya nating suingin ang kamatayan kung kinakailangan dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Alam niyo, madali po kasi magproklama ng pananampalataya. No? Pero napakahirap po minsan pagka ang
kapalit na nito ay yung ating buhay. Di po ba? Madali po sabihin po natin. Kaya lang, ang tanong po kung dumating po tayo sa sitwasyon na katulad na reporter na yun. Minsan naniniwala ako sa iyo. Sabi nila, you're my man. Halika na. Ay hindi. Naalala ko po tuloy yung sinabi nila na ating pong pag-aaral. Yung tatlo pong magkakaibigan po kasi, kaya yung istorya kong muli sa inyo. May tatlo po kasi magkakaibigan. Yung isa Muslim, isa po Buddhist, yung isa po ay Kristiyano. Magkakaibigan po sila, iba-iba ang pananampalataya na, minsan-minsan ay nagtatalo po sila kung ano yung tunay na pananampalataya o kung sino naglilingkod sa isang tunay at buhay na Diyos. So, hindi po sila magkasundo, pero magkakaibigan sila. One day, tumakay po sila sabay-sabay sa aeroplano na papunta sa isang lugar. So, doon po sila nagkasundo. Sabi yan, dito natin mapapatunayan talaga ngayon kung sino ang Diyos na buhay na makapagliligtas sa atin. So, nag-agree po sila. Siyempre, yung Kristiyano medyo lalo lang magaling. So, nag-agree po sila. So, ang tanong ko, sino mauuna ngayon? Natatalon buhat doon sa aeroplano. So, sabi ng Muslim, dahil ikas na matapang ang Muslim, sabi, ako na lang. Dahil tumalong po siya. Habang bumabagsak, bumubulusok, papuntang lupa, sumisigaw siya na, Allah. Ano man ito sinisigaw nila? God is great. Allah, God is great. Tinitignan niya po yung Allah. Hanggang sa malapit na siya, Allah. Hanggang sa dumating doon sa loob, Allah. Allah na. Sabi ng dalawa, hindi na nakabalik yung anak. Mesin mo yung susunod sa atin. Ako na sabi ng Buddhist. Yung Buddha, naniniwala sa kay Buddha. So tumalon na po siya. So habang bumubulusok po siya pababa, ang sabi ng Buddha, habang palapit na Buddha. Nung mga ilang pera lang doon, malapit lang yung sulbin nila, Buddha. Nung malapit na sumigaw po siya, Buddha! Paumangat. Dinala po siya sa aeroplano. Nakikita ngayon yung Kristiyano, sabi sa kanya ng Buddhist na yun. O paano kaibigan? Ikaw na. Okay, no problem. So tumala yung Kristiyano. Sumigaw po siya na habang buwan. Hallelujah! Praise the Lord! Habang lumama niya, Hallelujah! Praise the Lord! Nung nalatanaw niya na po yung building, Hallelujah! Praise the Lord! Nung malapit na po siya sa lupa, sumigaw siya ng malakas na malakas! Sabi niya, Buddha! Buddha! Mamamatay na po siya. Kaya nagpalit na siya ng Diyos. Sabi si Buddha. Minsan po, ganun din po tayo konting pagsubok, konting mga persecution, konting paglait ng ating kapwa, hindi pa buhay yun tumataligid po tayo. Kaya how about kung yung buhay na natin mga katayan? Ang dami po sa Romans chapter 1 verse 17, the righteous will live by faith. Ang mga matuwid daw po ay nabubuhay sa pananampalataya. Let's amen to that. Amen. Glory to God. Si Pedro po, nung nakita niya ang Panginoon, Lord, kung ikaw yan, palakatin mo nga din ako. Aba, sige, halika dito. Palumakad naman po si Pedro. Nakalakad naman. Kaya lang nagkaroon po ng problema na makita niya na yung mga alon, bigla napatingin sa alon, at yung po sa kinabahan, at siya ay lumupo. Di po ba? Sabi po sa Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith, not by sight. Kailangan po, yung pananampalataya natin, ilakad po natin. Ang sabi nga po ng mga tulpo brother, we walk
datok. Ano, yung confession po natin, ilakad po natin yan. Hindi po natin dapat baguhin yan. Pangatlo, wisely build up in pride. Sa Colossians chapter 2 verse 7. Yung pong ginawa ni Pablo ay hinamon po niya yung mga taga-Korinto upang sila ay mag-grow sa kanilang pananampalataya. Kailangan po tayo mga Kristiyano ay mag-grow sa ating pananampalataya, sa ating alam salita ng Panginoon upang maitalaga natin ang ating buhay sa ating Panginoon. May ginamit po ng 4 na mga salita si Pablo upang ilarawan ang karanasan kung paano po lalago ang isang Kristiyano. Unang-una po yung tree. Yung sinasabi po doon, deeply rooted. Ito po isang agricultural word. Alam po ni Pablo kung anong kahalagahan ng ugat sa isang halaman. Alam niyo yung kahalagahan ng ugat sa isang puno. Kaya sabi niya, rooted in Christ. Kung tayo magtiwala sa ating Panginoon, tayo po ay tingin. Tayo po ay nakamuon sa pananampalataya sa ating Panginoon ay Jesucristo. Hindi po natin kailangan maghanapan ng iba't ibang uri ng lupa, doctrine, teachers, or church habang tayo lumalakad sa buhay ng Kristiyano. Ang mahalaga po ay kung sino ang ating pinapaniwalaan, kung saan tayo nakabuo ng pananampalataya at sa aligan ng ating pananampalataya, ito po ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga po sabi ko sa Psalm chapter 1 verse 1 to 3, na kailan nakabaon tayo sa salita ng ating Panginoon. Andiyan ba? At sabi ko ito, papalat ang tao na hindi lumalakad sa pahay ng masama, hindi tumatayong man sa daan ng mga makasalanan, hindi nauupo man sa upuan ng mangliliba, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Naroon po yung kasiyahan ng isang Kristiyano. No? Sabi po sa 3, at siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagpupunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang daan may hindi malalanta at anuman ang kanyang gawin ay giginhawa. Hello? Dapat daw po ay malalim yung ating ugat sa salita ng ating Panginoon. Mas lalo tayong nag-grow spiritually. Doon po sa amin, sa harapan ng aming bahay, meron po doon puno ng mangga. Minsan, pinag-uusapan namin, kasi yung puno-puno nyo na kakaiba, throughout the year, nagbubunga. Wala pong panahon sa kanya. Pagkatapos po magbunga, mga lilipas lang na magkakaroon na naman ng bulaklak, magbubunga. Minsan kami mga nandun, ano kaya meron yung mangga na ito? Throughout the year po yun talaga. Walang biro. Anong meron sikreto yung mangga na ito? Bakit pining nagbubunga? Miski pinuto na yan, tinapot na ng bagyo, naputol na yan. Hindi lumigit sa pabubunga. Masabi namin ngayon, ay dahil yung ilalim ng ugat niyan ay yung pong drainage na laging basa sa tubig. Kaya siguro ako, yan ay, kasi nahalala ko yung sa mga. So, yan ay kapoy, dahil po yan doon ay nagbubunga po siya. Hindi nalalanta, patuloy na nagbibigay ng bunga. Alam niyo po yung palm tree, no? Ito po ay nasusurvive doon po isa sa mga desert dahil po yung kanilang ugat ay malalim na malalim. At alam po natin, ang ugat po ay, tama nga ba? Ito po ay nagdadala ng mga nutrient, mineral, lahat ng pangangailangan ng puno para po siya ay tumatag at maging matibay at lumaki. Kaya pante po ay maganda po ang sabi po ng iman, ayon po sa aking nabasa, wala po nakakapigil sa pagtubo ng pante. Meron po daw isang bahay po o tinayo, doon po sa, nasa ilalim po yung maliit pa ng pante, tumutubo, at lagi sila isang araw,
bumutas po ito doon sa sahig, doon kanilang bahay hanggang doon sa bubong at doon po na natin. Bakit po? Kasi malalim po yung pagkakapo. At pag dumadating po ang bagyo, hindi po ito nabubunod basta ba. Hindi po nabubunod. It just fell. At pagkatapos ay tumatayo po muli. Bakit? Dahil malalim ang pagkakabaon ng ila. Matibay ang matatag. Yan. Nais po natin maging matatag. Nais po natin maging matibay sa year 2014. Kailangan po natin magpakalalim sa salita ng ating Panginoon. Kailangan po natin magpakanunubhasa sa salita ng ating Panginoon. Because Jesus Christ is the Word of God. He is the Word. Kailangan po malalim po yung bangunan sa Kanya. Ang pangalawa pong binigyan po natin dito yung building. Built up with Him and established in the faith. Ito po ay isang architectural term. Diniscribe po na isang building na kumpleto po. The foundation ng building. Ito po ay mahalaga. Pagka gumagawa po ng building, ay mahalaga po yung fondasyon. Kaya nga po, bago bigyan kayo ng permit, ay talagang tinitigyan po. Pagka third floor po, lalo po sa Pasig, ay kailangan po may soil test. Ano po yung purpose ng soil test? Upang malaman po kung anong klaseng fondasyon ang kailangan yung gawin upang ang inyong building ay maging matatag. Mahalaga po yung pundasyon. Kaya nga po, tayo bilang mga Kristiyano, mahalaga po yung pundasyon. Ang pundasyon po natin hindi leaders of the church. Ang pundasyon po natin sa pananampalataya, hindi po ako o yung pastor ng church. Ang pundasyon po sa pananampalataya, hindi po yung iglesia itself. Ang pundasyon po na dapat natin sa pananampalataya ay si Kristo. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 10 to 13. Tama na ba yan? Ayon sa kagandang loob ng Diyos sa akin, nilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na nakapagpayo. Tayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala nang ibang pundasyon maaaring ilagay maliban sa nailagay na walang iba kundi si Hesus Kristo. May nagtatayo ng magamit ng hinto, pila, mahalagang bato, mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Magkikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng pagkukom sapagkat mahayag sa pamagitan ng buhay kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kaya kailangan po maganda, ayos at tama ang pundasyon. And praise the Lord, tama ang pundasyon ng ating kinatatayuan sa pananampalataya, si Kristo Jesus. Bakit kailangan pa natin maghanap ng ibang pundasyon? Ang kailangan lang pundasyon, si Kristo. Maaaring makakita po kayo ng leaders na maaaring nagkakasala o pastor na nagkakasala. Huwag po kayo tumingin. Hindi naman yun ang pundasyon ng pananampalataya niyo. Di ba maaaring sa church sabihin niyo, may kakulangan ng iglesia nito. Huwag kayo tumingin. Hindi naman yun ang pundasyon ng pananampalataya niyo. Ang pundasyon na dapat manatay si Kristo na walang bungi, walang kasalanan, perfecto sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay na ipinamuhay dito na kaya kandali sa isang buhay na masagana. Kaya nga po, may mga kanya-kanya po tayong kakulangan. May kanya-kanya po tayong kahinaan. Pero si Kristo ay walang kahinaan at walang kakulangan. Pangatlo po, school. Student. Sabi niya, as you have been taught. Parang tayo nasa eskwela, no? Tayo yung mga estudyante. Mga taga-Colossus po ay talagang tinuruan po na tungkol sa katotohanan ng gospel at tungkol sa katotohanan ng salita ng ating Panginoon ni Epaphras. No? Ni Epaphras. At naisip pong sirain ng mga false teacher yung mga itunuro ng lingkod ng ating Panginoon ito. At nire-remind po sila ni Pablo na sila po ay tinuruan ng mga katotohanan. At kailangan lang po magpatuloy po sila dito
The word taught means complete action. Wala na pong kulang. Kompleto po. They have received the truth. They don't need anything. Nakuha na po nila ang katotohanan. Kaya nga po yung false teacher, talaga po silang nais pong i-deceive ng mga false teacher na. Sabi ko sa Jude 3. Nasaan na ba si Jude? Hey, Jude. Bago magpahayag, ay naroon si Jude. Ayan. Mga minamananais ko sana isul sa inyo ang tungkol sa kaligtasan, tinatamanas pa nating lahat. Ngunit nakita ko kaya isulat sa isang panawagan na inyong panindigan, ang pananampalatayang pinagkalugmisan at magpakailanman sa mga banal. Sabi yan po doon, ngunit nakita ko ang kailangan isulat sa isang panawagan na inyong panindigan, ang pananampalatayang pinagkalugmisan at magpakailanman sa mga banal. Kaya po ba natin panindigan to? Kaya ba natin tayuan to? O pag napipilang kayo, sige na nga lang. Kaya nga tayo po ay mga estudyante. No? Kaya minsan, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon ay continuous. Hello? So, hindi po yung kailangan panindigan po natin. Kaya nga po, may mga self-group po tayo. Huwag po kayo magsawa. Lalo po natin paigtingin ang ating self-group sa year 2014. Ang pang-apat po, river. Abounding in it with thanksgiving. No? Dinidescribe po ito yung overflowing o nag-overflow na river sa kanyang mga river bank na tinatawag. Kailangan po tayo mga Kristiyano ay mag-overflow. Saan? Sa papasalamat sa ating Panginoon. Hindi lamang po tayo na dapat maging deeply rooted in the Word of God. Hindi naman tayo dapat na build up in Christ. Hindi naman po tayo dapat maging estudyante ng salita ng ating Panginoon, kundi dapat may mayroong po tayong puso mapagpasalamat. Hindi po ba? Kaya nga po sabi niya, beware. Sabi niya po sa Colossians chapter 2 verse 8. Mag-ingat kayo upang kayo hindi mabihag ni inuman sa pamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Ang sabi po ni Pedro sa 2 Peter chapter 3 verse 17 to 18, ngayon ito'y alam na ninyo. Mga kapatid, dapat kayo mag-ingat upang huwag kayo maibigan ng mga tao walang sinusunod na bata. Sa gayon hindi kayo matitinan sa inyong mabuting kalagayan. Magpatuloy kayong lumago sa kagandang loob sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo sa kanyang kalwaltian ngayon at magpakailanman. Dapat po yung unang mating makita upang maharap natin ay year 2014. Ano yung gagawin para may talagang buhay sa inyo? Paano mo itatalaga ang buhay na ito sa inyo? Ang pangatlong tanong, bakit kailangan mong italaga ang iyong buhay sa Diyos? Bakit po natin dapat gawin ang mga bagay na ito? Bakit natin itong buhay na ito ay italaga natin sa ating Panginoon? Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58c, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Hello? Amen. Knowing that your labor is not in vain in the Lord. Kaya sabi po ni Pablo din sa Galatians chapter 6 verse 9, and let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Ang sabi niya po sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, for this reason I also suffered this thing, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I believe, and I am persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until that day. The word know means, ayon po sa Merriam-Webster Dictionary, to have a clear and complete idea of something. Meron itong malinaw at maayong at kumpletong pagkaunawa ng isang bagay. Meron daw awareness o pagkaunawa sa katotohanan na ito daw ay isang naging kumbinsido at ito'y certain sa atin.
Alam po ni Pablo, na ang ating pong pagpapagal, ang ating pong paggawa sa ating Panginoon, it matters to God. It matters to God. Hindi po ito lalagpas na hindi nakikita ng ating Panginoon. Hindi po lalagpas ang inyong sakripisyo. Hindi po lalagpas ang struggle nyo sa buhay. Hindi po lalagpas sa pananaw na inyo ang iyong self-denial para gawin ang gawain ng ating Panginoon. It is not a waste of time. It is not in vain. Alam po ng Diyos ang lahat ng ginagawa niyong gawain para sa Kanya. God is watching you. Nakatutok ang ating Panginoon. Pinanonood po tayo ng ating Panginoon. Kung nakikita niya po yung ating ginagawa ay hindi para tayo ay palakpakan ng tao. Nakikita niya po ang ating ginagawa ay hindi para magkaroon ng recognition at ma-headline ng mga pahayagan at makikita yung malalaking mga litrato doon. Nakikita po ng ating Panginoon na ating ginagawa, hindi para i-please ang tao. Kung hindi, kaya tayo gumagawa dahil mahal natin ang Diyos at nais natin siyang i-please. Ang sabi nga po, ng talata, your labor is not in vain. The word labor means toiling, struggle, mahirap na paggawa. Hindi po nasasayang. Hindi naaksaya ang namang bagay na ginawa nyo sa ating Panginoon. Ang sabi po ng Pablo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 14, knowing that He who raised up the Lord Jesus will also raise up us up with Jesus and present us with you. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17, for our light affliction, which is but for a moment, is a working for us as far more exceeding and eternal weight of glory. Your labor is not in vain. Hindi po masantayan. Kung matututo po tayong may talaga ang ating buhay sa inyo. Ang sikreto po sa pagharap ng year 2014 ay pagtatalaga ng ating buhay. Kaya po sa umaga pong ito, nais po na tayo ay muli nating maitalaga ang ating buhay. Hindi po natin alam. Tomorrow is uncertain. Maaari nanganak noong 2014. God forbid. Huwag sana maganap noong 2014 na pa, 2013. Pero hindi po natin alam. Pero bilang mga Kristiyano, para po tayo mabuhay ng may pagtatagumpay sa year 2013, ay maitalaga po natin ang ating buhay sa Kanya. Yun lamang po ang ating pag-asa. Sa gobyerno, wala po tayong pag-asa. Sakit, galit, pukot, minsan na nararamdaman lang din natin. Minsan nawawala yung pagkakistano natin. Kung ano ng mga tinatawag natin mga termino dun sa mga nanunong sa atin, which is not good for a Christian. Di ba? Ano po sikreto? Tayo po lahat ay tumayo.